Mga kada, ang karapatang pantao o human rights ay mga karapatan at kalayaang likas na taglay ng bawat tao, anuman ang lahi, kasarian, nasyonalidad, edad o katayuan sa buhay. Ito po ay karapatang meron ang lahat mula kapanganakan hanggang sila'y mamatay. Kaya naman importanteng ito po ay ating mapangalagaan at maprotektahan sa lahat ng pagkakataon. Usapang karapatang pantao po ngayong Human Rights Day sa Legally Yours. Kasama po ang ating bisitang abogado. Nagbabalik po si Attorney Dustin Garcia. Welcome back, Attorney! Thank you. Hi again, Ms. Pia. Good morning sa mga kada to everyone else. Okay, Attorney, para po sa kaalaman ng lahat, repasuhin po natin, ano po ba yung mga basic human rights na meron tayo sa loob ng ating saligang batas? Okay. Marami tayong mga human rights sa ating saligang batas. No? Pero ang pinaka-importante dyan, yung ating right to life, liberty, and security. Sa madaling sabi, ibig sabihin yan, protektado at ang buhay ng kada tao. At ang ating dignidad ay dapat respetuhin ng bawat isa. Pag sinabi natin dignidad, ito yung parang... parang worth ng kada tao, no? Bilang tao. Yun. Okay. Pero alam ko, Attorney, di ba yung Bill of Rights natin, hango sa Bill of Rights ng mga Amerikano? Di ba yung life, liberty, dapat pursuit of happiness yung susunod? Pwede naman actually na isa sa mga inspirasyon yan. Pero ang ating Bill of Rights, no, maraming pwedeng pinagkuha ng inspirasyon. Meron sa American, meron sa French. Tapos meron din po sa ating United Nations Declaration of Human Rights. So. Kaya nga yan relevant today na Human Rights Day. Yan. Oo. So, pag sinabi po nating human rights, ang ating assumption dito ay dapat, kasi sabi ko lang doon sa intro ko, pantay-pantay. Yes. No matter kung ano po yung kasarian, kung ano po yung katayuan sa buhay. Bakit, kung ganun po, Attorney, ito na naman tayo, bakit po parang hindi patas? Diba? I mean, we're talking about dapat pantay-pantay pero in real life nakikita natin na parang iba yung karapatan na meron ng mahirap at iba yung karapatan na meron ng mayaman. Ayan. So, ang linawin natin, no, ang human rights, pantay-pantay dapat yan sa lahat ng tao. Gaya nga ng nabanggit kanina, hindi tinitingnan ng human rights kung ano ang lahi mo, ang kulay mo, kasarian mo, political affiliation o relihiyon mo. Correct. Lahat tayo basta tao ka. Okay? Meron kang human rights. Nagkakatalo lang siguro, kaya napag-uusapan na bakit parang hindi pantay-pantay ang human rights. Kasi pag napag-uusapan yung pag may kaso sa korte, correct, kunwari na-involve ang isang personalidad, no, sa isang pagnanakaw, bakit pag ang mahirap, kunwari nagnakaw ng canned good, diretso kulungan agad at hindi makakalaya? Bakit yung mas mataas na tao nakapagnakaw ng milyon-milyon o bilyon-bilyon, pero malayan nakakaano? Ang problema dyan ay hindi dun sa batas mismo. Kasi kung batas ang pag-uusapan natin, pantay-pantay ang aplikasyon. Nagkakatalo tayo sa sino ba yung nasa poder? Sino ang gobyerno na nag-i-implement ng mga batas natin? Ngayon, kung hindi maayos ang pag-i-implement na ating batas, hindi talaga pantay-pantay ang trato sa batas. No? Kaya ang importante, kailangan tayo bilang mamamayan, mag-engage tayo politically, no? We voice out our opinion. And what is the best way to voice out our opinion other than yung mga rallies na yan, no? Or sabihin nyo sa ng loob natin, through election, diba? We choose the right government who will protect our human rights. Yan. At saka, at ito po ba the same for everywhere in the world, Attorney? Okay. I would say lahat ng tao sa kahit anong parte ng mundo ay merong silang basic human rights. No? Kaya nga kung curious kayo, pwede nyo tignan ng mga international law natin. No? So sa UN, meron tayong human rights laws dyan na basic, kunwari nabanggit ko kanina, right to life, security, liberty, even against unlawful search and seizure, and even yung against arbitrary arrest,
lahat yan, kahit sa panig ng mundo, pare-pareho ang treatment dapat niyan. As a matter of fact, pwede po ba tayo mag-mention, baka magulat yung mga kada natin, na meron palang law against, for instance, the lack of decent housing, food, denial of education, and health care. Pero nakikita natin sa ating bansa, sa ating lipunan, madalas ito mangyari. So sa mga ganung pagkakataon, pwede bang saan tayo tatakbo, attorney, to say na parang I'm entitled to this, but I'm not getting it. Napakadami nating kada ang ganun ng sitwasyon sa buhay. Maraming pwedeng scenario regarding this, no? Pero wag na tayo lumayo kasi recently, no, may issue about tungkol sa PhilHealth funds, no, na i-transfer sa ganito, sa ganyan. So, isang naging solusyon doon ay tumakbo sa Korte Suprema ang mga civil society groups at sabihin na itong pag-transfer ng funds na ito ay hindi dapat. Actually, meron na pong na desisyon ng Korte Suprema na dapat yung PhilHealth funds ay para sa PhilHealth lang po. At dito nakikita, sabi ng Korte Suprema, na may paglabag ng right to health ng ating mamamayang Pilipino. Yes. No? Kasi ilang bilyong piso ang pinag-uusapan na dapat nakalaan po sa ating PhilHealth, sa ating mga mamamayang Pilipino para sa kanilang healthcare. So, yung mga bagay na yan, pwede nating isangguni yan sa mga civil society groups para sila yung tumulong makapag-file sa Korte Suprema. Yung mga bagay na yan, sisipin ng mga tao, parang ang complicated nung tatakbo sa Korte Suprema. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, ang suggestion ko, para mas tangible naman yung action ng ating mga tao, mga kada, no? Mas seryosohin, mas paring pakinggan. Pwede nyo suportahan ng ating mga civil society groups. Marami naririnig natin sa balita yan, no? Pwede nyo rin suportahan ang Commission on Human Rights natin, no? Kaya importante yung mga institusyon na yan kasi kung mag-isa lang tayo, mahirap ipaglaban talaga yan. Realidad lang, no? Kaya dapat idaan sa mga grupo. Magbigay pa kayo ng ilan pang halimbawa ng mga human rights violations. Baka hindi alam ng mga kada natin kasapi ito, protected ang kanilang rights against these. Okay. Ang importante ay right against illegal arrest, no? Yes. Tsaka unlawful search and seizure. So hindi tayo basta-basta magpapadala sa mga otoridad na pupunta sa ating mga bahay, dadalhin tayo sa presinto, kasi kailangan ng warrant of arrest. Kaya nga, pag kunwari may mangyari sa inyo mga kada, ang importanteng karapatan natin dyan is right to due process. No? Marami tayong karapatan, pero kung makalimutan nyo lahat, right to due process ang sabihin nyo. Kasi hindi kayo basta-basta pwedeng ikulong, hindi pwede basta-basta kunin ang mga gamit nyo nang hindi dumadaan sa proseso. At ang proseso na pagdadaanan sa korte. Kaya nga, kung sakaling, unfortunately, makulong kayo, dalhin kayo ng otoridad, no? At dalhin kayo for investigation, pwede kayo, may karapatan kayo humingi ng abogado. Pwede kayong pumili ng abogado. Kung hindi nyo afford ng abogado, sabihin nyo lang sa otoridad, gusto ko ng abogado. Diba? Napaka-specific nun. Gusto ko humingi ng abogado at bibigyan ka ng abogado. Walang pwedeng kumuha ng statement mo, magpumilit sa'yo, mag-torture sa'yo hanggat wala yung mga bagay na yun. Actually, yung torture, bawal po talaga. Bawal po talaga yun. Pero yung statement at pagkuha, bawal yun mangyari. Basta wala kayong abogado. Pero yung pamimilit, to-torturein ka, sasaktan ka, yun, bawal po talaga yun. Walang kahit anong bansa na Attorney, pati yung pagdakip sa'yo, ganun, di ba? Kailangan may warrant mo. Kailangan pa rin may warrant of arrest ang hindi ka pwede hindi mo kailangan papasukin ng mga otoridad na gusto mag-search ng iyong mga... Exactly. So pag may aresto sa'yo, hanapan ng warrant of arrest. Pag may mag-search sa bahay mo, hanapan mo ng search warrant. Lagi pong dapat may ganun. Okay. So, eto naman. Mapunta naman tayo sa mga katanungan ng ating mga kada. Attorney Dustin, sabi ng ating first netizen, kapag ang isang tao po ba ay nakulong, ay mawawala na ang kanyang mga karapatang pantao?
Hindi. Actually, ang karapatan-pantao hindi pwedeng kunin yan ng kahit sino man. No? Nagkakaroon lang ng restriction. No? Iba yon. Hindi kinukuha, nagkakaroon lang ng restriction. Pag nakulong isang tao, sinaserve niya ng sentence niya, wala na po siyang parental authority, marital authority, at right to manage and dispose yung properties niya. Kasi nakakulong na siya. So, limitado lang. Pero habang nasa kulungan ka, dapat may tama pa rin yung pagkain na binibigay sa'yo, maayos yung kulungan, hindi ka minamaltrato. Meron pa rin ganong karapatan. Kasi ang sentensya mo lang naman ay imprisonment. Hindi naman binigyan ng lisensya ang gobyerno, nasaktan ka, i-torture ka. Wala pong ganon dapat na mangyari. Or gutumin Or ka. gutumin. Pero pwede rin na bumisita ang mga ang mga kamag-anak nila, mga loved ones nila. Hindi rin pwede ipagbawal yon dahil lang nakakulong ka. Oh, case-to-case basis po ba yung how many times you're allowed to have visitors? Pwede po yan ilimit ng mga warden ng mga jail institutions natin within reasonable hours. Kunwari, office hours, ganyan. Every Sunday, every Wednesday, ganyan. Para makontrol lang yung daloy ng tao. Pero kung sasabihin nila, bawal kahit kailan, yun ang hindi pinapayagan ng batas natin. Attorney, paano po yung mga overpopulation na nagaganap sa ating mga kulungan? Is this allowed is this allowed under the law? Bawal po talaga ang natin, no. Ang mahirap kasi diyan, no, may parang tug of war, no, may limitation of resources, and at the same time meron ka kailangang ipaglaban na human rights na dapat humane conditions, yun ika nga ang mga kulungan natin. Kaya nga ang pagkakalam ko, ang Commission on Human Rights natin, no, at ating Supreme Court din, no, bumibisita sila sa mga kulungan para i-check yung mga sitwasyon para sa ngayon ma-ensure naman na hindi inhumane ang conditions, no, ang ating mga kulungan. Kasi ang nakakatakot dyan, minsan, especially kapag summer, nababalitaan mo mga outbreak ng kung ano-anong sakit, di ba? Dahil sa dami na rin, overpopulated yung ating mga jails. Tama. Meron po tayong pangalawang question. Ang sabi niya ay, eto na nga, ang karapatang pantao ba ay nagbabago depende kung saang bansa ka naroroon? I think like in some countries, hindi ganun kalaya ang kanilang freedom of expression. So, ang madaling sagot dyan, basically, generally, pare-pareho ang karapatan natin. Nagbabago lang dun sa, kumbaga, parang restriction. Kunwari, freedom of speech, no? Correct. Sa freedom of speech sa ibang bansa, bawal ka magsabi ng mga ganitong bagay laban sa gobyerno o kung meron silang monarchy doon, no? Bawal sa hari, sa reyna, ganyan. So, may mga limitasyon lang. Oo. Kaya nga Pati yung freedom of your choosing your faith, di ba? Meron ding limitasyon. May limitasyon Kaya din. Nga, ang best advice sa ating mga kada ay pag nasa ibang bansa, respetuhin na lang natin ang sa kanila. No? Basta sa Pilipinas, sa atin naman, malaya tayo dito to choose anything. Oo, kaya may pagkakanya-kanya yan. Kaya bago kayo pumunta, lalo na ngayong holiday season, kung saan man kayong lupalop ng mundo pupunta, mag-research muna kayo. Okay, ayaw mo naman dun pa magkaroon ng scuffle with the law, 'di ba, outside of the country. And the last question, attorney, is ano ba ang best way to observe Human Rights Day? Para sa akin, kasi marami namang pamamaraan talaga to observe, no. Meron kasing nagpo-post social media, merong sumasali sa mga civil groups, no. Meron nagvo-voice out ng opinion, nagrarally or other things, no. Pero para sa akin, no, bilang ordinary mamamayan, no, pwede tayong sumuporta sa mga civil society groups natin, sa ating Commission on Human Rights, kapag may mga issues tungkol sa ating sa public interest, kuwari, kaban ng bayan, no, let's voice out our opinion, no. Kahit hindi man lang tayo nasa streets, rallying, at least mapapakita natin nakikiisa tayo na sa ating mga kapwa Pilipino na hindi pwede yung mga ginagawang pang-aabuso sa atin. Kasi pag magkakasama lang naman ng mga Pilipino, doon lang naman nagkakaroon talaga ng change. Kung onti lang sila magsasabi ng ganyan, kunwari sa atin, may sarili tayong buhay, hindi na tayong pakialam, doon nagkakaproblema, doon nabubulok ang sistema kapag hindi nagpa-participate ang tao sa mga public discussion. Kaya important talaga
voice out natin ang ating opinion. So, hindi kailangan pumunta sa kalye, maging aktivista doon or mag-rally. May kanya-kanya tayong pamamaraan. No? But the most important thing is, dapat tayo ay ma-involve. Ma-involve. Sa election actually, ang pinaka-importante. No? Correct. Kasi yun talaga, hindi lang siya voicing out may epekto yung kada boto natin. Kasi yun talaga, kung sino mahalal, syempre siya yung mamumuno sa atin. Kaya importante rin participate sa elections. We appreciate your time this morning as always, Attorney. Always better pag ikaw yung nag-explain, mga kada namin, tuntua. Kaya, para po sa mga gusto pang magpa-consult further sa inyo, saan po ba kayo pwedeng makontak? Okay. You can reach us, you can look for us at Facebook and IG. No? Type nyo lang, Conducto Law Office. Ang aming office naman ay nasa Antipolo City. Look for the 88 ML Quezon Street. Yan, malapit kami sa Antipolo Cathedral. Nice. Maraming salamat, Attorney Dustin. At Happy Human Rights Day. Happy Human Rights Day sa lahat. Mga kadang human rights po ay karapatan na meron ang lahat ng tao. Obligasyon po natin na pangalagaan at protektahan ang mga karapatang iyon. Huwag po natin itong yurakan or huwag po nating hayaan na ito po ay mayurakan or abusuhin ng sino man, anumang oras at panahon. Tandaan, it's always right to fight for our human rights. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.